sikat na FM. Ito ang 107.7 Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bayong opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Crime and Justice. Crime and Justice. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time, mga kasimanwa. It is now 8:01 in the morning. Crime and Justice. Crime and Justice. Iyon kita sa aton karang lunisan ng programa Legal Advice on Air sa programang Crime and Justice with Attorney Axel Gonzalez. Roaton nga pag-istoryahan makaron, election law ay rong trending makaron rong istorya. It nagbaho sa farm. Nga si Mayor Alice Lialgo, it Bamban Tarlac. Para na rong dugang natin nga reminder, rong life extension, may libre nga consultation Monday to Saturday from 9 a.m. to 3 p.m. Pwede man mag-text na kung kinhangan nyo appointment para sa inyong check-up. Mag-text gamang sa 0917-3181-194 rong life extension. Hinaga arong mid-month sale, it life extension. Ngan hinaga, manami nga magbisita sa life extension office alas 9 hasta alas 3 hapon. Di karo yun sa may Mabini Street, Poblacion, Calibo, sa may printed aton karang Dr. Rafael Estumbucon Memorial Hospital. Agud maka-avail gid kita it mga discounted nga mga life extension products from 10 a.m. From 10% up to 30% off. Recap mananay naton rong draw result it STL Small Town Lottery for Aklan sa ginhiwat nga draw kahapon it PCSO Aklan. Sa alas 2 nga hapon ag alas 7 gabi nga draw kahapon. Ay karang recap patud kato ni taton nga partner rong solomenteg lihitimo nga may buyot it STL for Aklan rong Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Hararon lang resulta sa alas 2 hapon nga draw kahapon. The two winning number combinations in exact order, number 7 and number 17. 7 ag 17. Kabiimat ana result for the 7 p.m. draw in exact order man sa gihapon. The two winning number combinations, number 17 and number 34. 17 ag 34. Sa may numerong 17, pili ka nga. Kung sa 2 p.m. o sa 7 p.m. draw mo na butang. Congratulations sa mga nagdayaog. Hindu na guman, alas 2 it hapon, ag alas 7 gabi nga draw, mabatian nyo man live iya sa Energy FM, agro aton nga pag-recapin aga. Agron tayo ka ng recap, makaroon ka ng adlaw Lunes, hatod ka ni taton nga partner.
Rong solomente aglihitimo nga may buyot at STL for Aklan. Rong Great Lion Gaming Ventures Incorporated. Alas 8:04. Injustice, crime, injustice. Injustice, crime, injustice. Crime, injustice, crime, injustice. Iyawan sa piyang linya raton ka nga partner, Attorney Axel Gonzalez. Good morning, Attorney. Pre Jofel. May ayat nga agahon kimo sa atong mga kasiman mo sa akyan, nagapagamati sa programa naton, and yung mga sa nakikinig din sa or nag-follow sa atin sa internet abroad na mga akyanon. Yes, around the world. Yes, around the world na mga followers sa atong programa. Sa aton nga mga kasimanwang akyanon nga mga may dugong bayani. Yes, oo. Dapat hagungan naton rong dignidad nga ron nga minana naton sa aton nga mga ninuno, no? Hindi pwedeng ibasta-basta agbayluhan kwarta sa eleksyon. Of course. Do yung gidrong reminder namon everyday. Ay sa crime and justice, we care. Manami attorney, election law. No, ay October nga ni Marco, ay filing of COC yun. Oo nga, filing na sa atin. Kaya yung mga ating mga politician ngayon, actually, ang ating election will be May. 2025. Pero ang filing ng candidacy, certificate of candidacy will be on October. Yeah. July, August, September. October kadali. Yeah. So, konti na lang. So, may mga movement ngayon, alignment, realignment, kung sinong kakampi, kung sino ang kuhan, something like that. Correct. Kanya-kanyang gamit na rin ng resources ng gobyerno. Of course, kasama na yung kung ano-anong mga political machinery na ginawa nila. Yung financial assistance. Mga financial assistance na binigay sa ating mga voters o kung ano, andyan na yan. So ngayon, pagdating ng election, sisingilin na sila. Sisingilin na sila during election. And then pahihirapan na ng 3 taon. Paayusin na yung mga sira-sirang daan. Ipagbibigyan mo na sa May election, tapos sa 3 taon. 3 taon. So, yan ang vicious cycle of poverty. Cycle of poverty in the Philippines. Cycle of poverty. Kasi pag walang mahirap. Cycle of poverty. Alam mo kung bakit, pare? Yeah, go ahead. The better na mahirap ang mga Pilipino. Hindi ko na sabihin sa Aklan, baka sabihin na mamalitika ako. Kaya nga, Pilipino. Oo. Mas maganda sa politiko na kurak. Kurakot. Na ang kanyang constituent ay mahirap, tanga, ignorante, bobo, at saka nervyoso, takot sa kanilang poder. Kasi madali nilang i-manipulate. Pero how can you manipulate? Like for example, ito. Dito sa Kalibo, ang mga voters dito independent, hindi mo pwedeng takutin. Baka sagutin ka nila ng kwan. Kaya makikita mo yung voting dito, yung voting trend, halos halos pareho magkalaban pero konti lang lamang. Sa ibang lugar sa Pilipinas, wag na sa Aklan. Landslide. Oo, sa ibang lugar sa Pilipinas, wag na sa Aklan kasi tatamaan diyan ng iba. Sa ibang lugar ng Pilipinas, pare, mabuti kung makakuha ka ng 1,000 siguro, mabuti kung makuha ka ng 10. Kung ilan ang kamag-anak mo?
Hindi lang ka makahanap dahil kasi takot eh. Sila na mismo bumuboto. Nangyayari yan. Hindi ko na rin sasabihin kung sa akla nangyayari. Pero alam mo ang ginagawa dyan? Sasamahan nila sa voting precinct yung mga kwan, yung mga botante, sabihin nila, ay kasi hindi marunong ito magsulat eh. Tanga ito eh. Padalhan ng PWD service. ito eh. Senior citizen ito eh. Padalhan Kahit pa ng hindi. service. Eh kanila ang kwan. Sa kanilang poder ang lugar. Eh pasok sama. O di, ang nangyayari, 95% botante ng mga baliw, May mga pera. ng mga kurap. Ganyan ang korupsyon. Ngayon, dalhin mo sa hindi ko na dadalhin sa aklan. Alam niyo na yan kung anong sabihin ko na diretso. Like for example, sa Kalibo. Okay, sa Kalibo, laban-laban dyan ang mga kandidato. Pati yung mga hindi taga-Kalibo, nakakakuha ng boto. Diyan sila nagko-concentrate. Pero yung area nila, hindi ka pwede makakuha ng boto. Hindi ka makapasok dun eh. Kaya, ano ba, experience natin. Kung bumoto sa'yo, sa isang kandidato, 700. Sa kalaban, 12,000. 14,000. Tapos na ang boxing. Tapos na ang eleksyon. Diba? Na-manipulate So, na. magandang gawin. Kung ako taga-Kalibo, mas marami ang taga-Kalibo. Dapat, huwag niyong iboto yung mga kandidato na may mga teritoryo na hindi pwede pumasok yung ibang kandidato dahil mga diktador yan. Di ba? Bakit ang Kalibo padidikta? Halimbawa, Kalibo noon. Okay. Ikaw, hari ka sa lugar mo, ha? 0-0 ang laban dun, ha? Hindi makapasok ang mga ibang kandidato sa lugar mo. Hindi ka namin iboboto. O dyan sa lugar nyo, masyadong solid ang kwanyo. Dahil, alam mo na, kontrolado lahat eh. Wala namang freedom of choice sa eleksyon. So, anong gagawin ng taga-Kalibo? At saka yung mga tao nakapag-aral, yung mga matatalino sa aklan. Pero huwag niyong iboto yung mga tao na may mga teritoryo na hindi pwedeng pasukin. Talagang terrorism yan. Pagdating ng eleksyon, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Subukan mong pumasok. Pero ngayon, pag wala pang eleksyon, pwede kang pumasok. Good lang. Kaibigan tayo. Pero pag eleksyon, malalabas yan ng mga pangil. Kasi bakit? Dinidepensahan nila yung kanilang interest. Yun. It's not the interest of the people that they are defending. They're defending their own interest. So ano ang ating balancing act yan? Ang pwede lang talagang mabalance natin yan kung ang mga nakapag-aral, Kalibo is not controlled by anybody. Pag magaling ang performance nyo, magaling ka. Uboto ka nila. Correct. Pero huwag mong tatakutin ang taga-Kalibo. Kasi ang nakapagkuhan ngayon, ang ibig kong sabihin, dapat it's about time na ang mga aklanon, yung mga nakapag-aral, yung mga matatalino, yung independent-minded, ay gumawa ng paraan na magkaroon tayo ng pagbabago. Dahil ang pagbabago hindi magmumula sa baba. Unless komunista tayo, magkaroon tayo ng takeover. Hindi naman tayo komunista. Ng violent takeover should always be, at all times, the change of government should be at all times peaceful. Correct. Dapat peaceful, hindi yung dadaan sa dahas. magulo. Lagay natin sa kwan. And even in an election, let us always have a hope. Lahat ng aklanon deserves hope. Honest, orderly, and peaceful election. Tingnan mo, ngayon, okay lang, mahimik, walang problema. Pagdating ng eleksyon, hugpon ka nanda. Tapos kayon. Warningan ka. Warningan ka. Hindi mo na pagpagtuag tunay yarang kontra. Hindi ko makapunta doon sa lugar nila. Pagpasok mo doon, sundan ka na, haharas ka na. Tapos yung pamilya na tumanggap, hihigpitan na. Wala na. Tapos na. Kaya, ngayon, may lal ngayon kasi wala pang eleksyon, di ba? So, ang bait niya, ang bait ni
Ang bait ng ating politiko, ang bait ni congressman, ni senador, kung sinong senador, si presidente, whatever. Pero pagdating ng eleksyon, hindi ka makakapasok sa teritoryo niya. So it should always be bear in mind ng ating mga electorates. Lalo ng taga-Kalibo, mas marami tayong taga-Kalibo. Hindi tayong patatalo kung kanino-kanino yung mga baliw na politiko. Ang problema, pumapasok din sila sa Kalibo. Huwag nyo papasukin sa Kalibo. Itong mga gagong politiko na ito, na may teritoryo. Dahil bakit? Hindi ka nila pinapapasok sa kanilang lugar eh. Monopoly yun eh. Unang diktador eh. Bakit iboboto ng taga-Kalibo ang mga diktador? Bullshit. That's kalokohan yan. Diktador yan eh. Yung, wala na. Sabi mo, yung eleksyon eh, fair, honest, tapos 95%. Ano siya? Tanto. See? Yeah, that's true. Ibig sabihin. So, yan ang sinasabi ko. It's about time na mga Kalibonhon. Now, anyway, wala akong sinasabi na masaguang politiko, whatever. Pero, always pag-aralan nyo. Basta ang inyong gauge, standard sa Kalibo, ang iboboto nyong politiko, ay yung walang, hindi nagsisiro-siro sa kanilang munisipyo. At tapos pupunta sa Kalibo, mga kampanya, ang kapal ng mukha ng mga gagong to. Pero samantalang, ang ibang politiko hindi makapasok sa lugar niya. Actually, walang eleksyon dun eh. Wala. Hihintayin ka na lang sa presinto at saka susundan ka na lang na samahan ka pa. Paano ka makakadiskarte? So anyway, wala rin kasi useless eh. Yeah, it's been happening, diba? Cycle na lang. No? On and on. Wala. Kasi magprotesta ka man. Sino ang una? Sino magpuprotesta? Eh mga bulag, pipi at binginga, takot. Because nilagay talaga kayo sa sitwasyon ng mga politiko na masagwa. Nilagay kayo ng mga politiko na masagwa na maging mahirap, maging tanga, hindi makapag-aral. Pag may sakit kayo, oo. Sige lang, pero pag-aralin kayo lahat, wala. Pag-aralin nyo yung mga tao nyo para matuto. Ay, hindi. Pag natuto yan, susubagin kami. Tama. Kasi may sariling may sariling may sarili ng disposisyon pag nakapag-aral ka. Kaya ang mga tao, kaibigan natin, lalo na sa bundok, napakadaling takutin yan. Napakadaling kwan. Tapos, anong bibigay? Pagkain, gamot, mga ganun. Pero yan hindi. May sinasabi dyan, pre, na relief and release. Ang relief, pansamantala. Sa kahirapan, halimbawa, bigyan ka ng 1,000 kung ano dyan. Ng gobyerno yan, hindi naman pera nila, mga balil yan. Naglalabas lang yan ng pera pag eleksyon. Pero pag wala pang eleksyon, ginagamit nila pera ng gobyerno. So ngayon, bibigyan ka. But that is just a relief. Relief lang yan. Hindi release. Ang release, talagang total na na-develop ang tao sa community. Alam mo, sa isang taon, ang mga tao nakapag-aral yung mga anak, nagtatrabaho sa labas ng Pilipinas o sa labas ng probinsya, ng Aklan, nakapag-aral, yun ang release. Yun ang tinatawag nating development. Pero kung ganyan lang ng ganyan, alam mangyayari sa ating mga kababayan, lalo na yung mga kabundok. Kaya mag-isip-isip kayo. Inaakil lang kayo, ginagago lang kayo sa totoo lang eh. Gagamitin lang kayo pag-eleksyon, during election, after election. Wala rin mangyayari, bibigyan lang kayo ng gamot. Sige, gamot. Pera, galing sa gobyerno yan. Hindi naman pera nila yan eh. Ngayon, so ang mangyayari, wala ring development ng tao. Ganyan. Aabot ng 100 years. Patay na si Atty. Gonzales. Ewan ko kung buhay pa si paring Jopel, bata-bata pa ito. 100 years, hindi na. Ayoko na. Ganyan pa rin kayo sa Aklan. Mahirap pa rin. Kasi nakikinig tayo sa mga gago. Ipaglabanan niyo ang karapatan ninyo. Mag-aral kayo. Alam ba yung mga taong umaasenso lang naman? Yung mga kaalis sa kanilang lugar sa Aklan. Kasi dyan sa Aklan, wala na hirap. Hirap talaga.
Mahirap talaga. Mahirap ang buhay. Kaya, Madali lang naman sana kung ayusin natin. Pero nasa kanila na yan. At ang may kasalanan nito, hindi ko nga alam, pero sa totoo lang, may kasalanan nito yung mga tao na pinagpigilang umasenso ang mga aklanon eh. Para ang poverty cycle lang, di ba? Kasi pag nandun ka sa status na yun, kayang-kaya ka nilang i-manipulate. Yun lang naman ang dun eh. Di ba? Education is the best. Exactly. Kaya, sana ang ating mga leader, kung gusto nyo, tumulong talaga. I-expose natin sa education. Give more budget o tulungan ninyo ang ating mga estudyante. Talaga, yun ang puwan para ma-develop ang kanilang buhay. Otherwise, hanggang after 100 years, ganyan pa rin tayo. Ganyan pa rin. Pagdating ng election, kaya nung utuin. Isang lugar. Walang pag-asa. I'm talking about Pilipinas, pero kung minsan, ang totality, medyo na-apply din sa aklan. Kahit saan So, yan yung kalipo, yung mga kwan. Napakadami yung butante, patatalo kayo sa taga-ibang lugar. Yung kanilang butante sa isang munisipyo lang eh. Mas malaki pang butante ng Andagaw eh. Magsulid kayo sa Andagaw. Di ba? Yeah. Kaya mahirapan na sila. Punto is, yun na nga. Huwag nyo iboto. Yung mga nagdidikta sa kanilang mga teritoryo. Ang iboto nyo, yung walang teritoryong dinadala. Bakit? Hindi naman kayo priority ng mga yan eh. Binoto nyo yung kalibon noon. Ang mga taga-ibang lugar na diktador sila. Ang kanilang tulong ay doon din sa lugar nila. Yeah. Hindi sa kalibunhon. Hindi nyo alam yun. Siyempre, andun sa kanilang munisipyo. Doon sila may utang. Hindi sa kalibunhon. Straighten nyo na. Mga kalibunhon, di bumanat. Pakita nyo, one time. Bigyan nyo ng zero yung mga kalaban na yan. Pag hindi nagpakatino yan. Isang munisipyo, kontra sa Kalibo. Isang munisipyo, hindi ko na alam ang Washington, bahala na sila sa Washington, pero napakadami rin ng botante. Ang ibahay, medyo, yan ang mahirap, challenge. Now, if you want to run, Governor, SP, ay kailangan nakatutok kayo sa, wag nyo nang tutukan yung iba, sa isang lugar lang, dalawang lugar na solid-solid. Kasi, yung mga bayan na may malalaking hindi ka pumunta dyan pag eleksyon. Pero pag pumunta ka dyan, expect the unexpected na talagang mahaharas ka rin dyan. Ang tabang. Kaya yan ang mga ganyan ng sitwasyon. All I have to say is, ang pag-asa ng ating aklan, makakatulong ang Kalibo sa kayong ibang munisipyo na hindi kontrolado ng mga politiko. Yun lang. Magkaisa lang kayo. Tumba yan. Okay, pare? Okay, klaro. Ba't napahaba tayo? Yeah. Intro pa lang po yun. Ha? Wala pa tayo sa main topic natin. Okay. Election law. No? In relation. No? Or, in relation sa kaso ni Mayor Alice Lialgo at Bamban Tarlac. Attorney. Ito yung pag-uusapan natin. Sa latest development, ipapa-aresto ng Senado si suspended Mayor Itbamban Tarlac, Mayor Alice Go. No, ay ano to, attorney? Anong nangyari dito sa kwentong to? Okay, kasi actually, ang sitwasyon ganito. Sa eleksyon, sa sinisisi nila, tinitira nila pare, na yung mga kumilik, sinisisi nilang kumilik. Sabi nila, kumilik, bakit naka-file ng candidacy si Alice Go? Masyadong questionable ang kanyang citizenship. And everything on her is being questioned. Now the point is, ito,
Actually, sa totoo lang, ang COMELEC, kahit sino ang mag-file ng candidacy, di ba? Ang dami nga diyang nuisance eh. Sa atin, may nuisance dyan eh. Yeah. Ang dami. Oo, ang hindi lang alam ng mga gago, na mga nuisance na ito, pwede mangyari sa bawas dagdag to kung sakali. May mga sinasabi silang bawas dagdag, pupunta sa kanilang boto. Ginagamit yan eh. Strategy yan eh. Kasi Lalo na kung halimbawa si A. kapangalan. Halimbawa si A. Kandidato na kandidato. Si B, kandidato rin. Naglalaban yung dalawa. Pumasok ang gagong nuisance. May kilala ko dyan. Gusto ko na nga sampalin. Mag-anak ko eh. Oo. Mag-anak ko. Tumatakbo palagi. Oo. Oo. Nakakahiya nga eh. Pinagagalitan naman ng mga kapatid niya eh. Pero buwang eh. Buwang talaga. So anyway, ang nangyayari dyan, yung boto kay A, boto kay B, siya, halimbawa, 80,000 ng 100,000 botante. Pag tinotal mo, 100,000 pa rin. Pero ang ibang boto napunta kay C. Yan ang bawas dagdag concept. Strategy. Bawas dagdag. Okay? Ayun, ang bawas dagdag, ito masyadong mahirap ito. That is the reason why huwag ka ng kumandidato na kung anong kuhan dahil ang nangyari, papasa sa'yo. Lalo na kung simple tone ka lang, yung takbo-takbo ka lang tapos maghihingi ka lang sa mga kandidato ng pera. Maiikot. Animal. Personal experience. Huwag tayo na, huwag akong manggulo. Ang taas ng tumatalas ang boto eh. Wala sinong buboto sa kanya, kapatid kanya eh, tulad ng sapakin eh. Sa kahihiyan na binibigay. Pinagsasabihan na, ayaw pa rin. So anyway, that is the situation. Na ang bawas dagdag na yan, so ang sinasabi natin ang COMELEC, kahit sino ang mag-file ng candidacy, Tatanggapin ng COMELEC. So ang COMELEC walang kasalanan kay Alice Go. Kung tinanggap nila si Alice Go at kung sakali man na si Alice Go ay Chinese, although hindi proven, ebidensya, wala pang kuhan. Ongoing pa. Yun pala ang fact-finding ng Senado. Ongoing, oo. Si Alice Go is Chinese. Walang kasalanan ng COMELEC. Bakit? Nasa daw si Go Waping. Oo. Bakit yung sisisi ng COMELEC? Kahit sino nga eh. Si Rakuyal nga noon eh. Kung di nyo naalala, bata pa kayo. Si Rakuyal, every election, tumatakbong presidente. Hindi ko nakilala ng Pilipinas. Ang kilala ko lang si Eddie Hill eh. Logi si Eddie Hill na yan. Si Rakuyal talaga, 1960s pa eh. Pero si Eddie Hill lang ang tumakbo ng pagka-presidente na nangakong babayaran lahat ng utang ng Pilipinas. Ito ngayon na masakit, pare. Ito ang masakit ngayon. Limbawa, napunta tayo kay Rakuyal eh. Pero anyway, kung sa Senate, saka sa local, itong masakit yan ha. Okay. Okay. Ganito. Pag sa Senado, pumasok ka. Okay. Nag-file ka ng candidacy sa Senado. O presidente o vice president, madali kang i-disqualify. Pag sa ganung level. Dahil national in scope, may pera ka ba para magkuhan ka, magkanta ka ng national campaign. So, of course, wala ka agad, di ba? Siyempre, itong mga Rakuyal, yung mga nuisance candidate, nuisance ang tawag din eh. Ang nuisance candidate, itong mga nuisance candidate, hindi pwedeng pero tatanggapin niya ng COMELEC, pero ang magpa-file ng disqualification mga senador. Especially ang senador na
medyo sa kanilang survey, 11, 12, 13, 14. Yan ang titira dyan. Okay. Nuisance kayo. So, ang tanong lang, can you conduct a nationwide campaign? May Do you pera have ka. the capacity? Oo. Wala. That is, tatanggalin na yan Nuisance ng na Comelec, sila. di ba? Tanggal na. Okay. Okay, so yan ang kwan dyan eh. Ngayon, ito. Sa local, itong masakit. Bakit? Dahil kasi, tatakbong congressman o tatakbong gobernur, ang nuisance candidate, di ba? Okay, mag-file. Okay. Hindi mo pwedeng ipa-cancel yan ng basta-basta lang. Bakit? Sa Aklan ka lang naman mag-campaign eh. E di, sasipin ko, kaya ko. Mag-motorsiklo lang ako, maiikot ko yung Aklan. Kaya pala yung kakilala mo na kakilala ko, hindi naalis. Andun pa rin sa listahan ng balota. Kamag-anak ko to eh. Nag-google na nga eh. Nag-google na nga in favor of William Laxica eh. Oo. Pero wala pa rin. Andun pa rin yung pangalan niya. Andun pa rin, oo. O, di ba kapartido kami ni William? Last time. Nag-paper na siya. May pinirman siya in favor of William Laxica na I am withdrawing. They can do the same. Pero na-print na yung eh. Andun na. Eh, wala. Patay pa rin yung ating si William Laxica, yung gobernador. Ba't ako nakiusap doon? Animal. Sabi ko, animal ko. Kasi kahit yung mga kapatid niya, galit nga eh. Sabi niya, huwag ka nang... Hindi niya alam kasi, nagagamit siya. Halimbawa, hindi ko naman sinabing ginagamit ng kabila sa Aklan, ha? Pero ang possibility pare, sa bawas dagdag, ganyan talaga. Kaya pag, halimbawa, sanabi kong 100,000 ng butante, kumuha si A ng 50,000. Dapat 50,000 na mapupunta rin kay B. Kaya lang, may third choice. 40,000 kay B. Anten na tapos kay C. 10,000 kay C. Actually, si C, wala ka kahit may 1,000 boto, wala eh. Pero yung boto ni B, napunta kay C. Ganun lang, sample lang. No? Instead na mag-toss coin sila, kasi parang 50,000, hindi na. Kasi may third choice. So, yun ang bawas dagdag. We don't know how true it is, no? Pero very, very, palagi pinag-uusapan yan kahit sa Senado, ang dami nagsisigaw. Di ba? Na bawas dagdag. Yung issue ng bawas dagdag. Kahit naman sa... So, ganun. So, dapat, ipa-disqualify mo ito sa local, ay hindi mo pwedeng ma-disqualify dahil kasi Aklan lang naman eh. Kaya kong ikutin sa isang araw ng Aklan eh. Magmotor lang mula sa Malay hanggang sa Altabas eh. Balik pa sa Libakaw, pwede ako makakampaign eh. Ayun. Yan ang mahirap mong i-disqualify. Kaya so, pala, may mga tao dyan na nag-iikot-ikot, tatakbo. Meron na tayo dyan ito eh. Kandidato eh. May kaibigan din natin. Pero, ang kanyang tumakbo eh. Ang kanyang poster eh. Madaling lapitan, mahirap hanapin. Sabi ko, talagang ibang klase ito. Hindi ko naman alam kung anong intention niya. Wala lang. Pero ang kanyang kuhan talagang madaling lapitan, mahirap hanapin. Oo. Parang patama lang yan eh. That's the reality kasi. Wala na. Nangulit na lang ang ginawa. Advance lang sa mag-isip. Kasi ganun yung slogan niya. Ganun talaga yung mangyayari after election. Tapos mag-iikot sa mga kwan. Kandidato ako, mag-iikot sa kung kani-kanino. Mag-iingin ng pera. Nimal. Ayun. Papal na mukha niyo. Nimal. Papasponsor. Kung ako gobernador, pagbabariling kayo, pagbaba sa bahay niyo. Hindi lang ako gobernador, mabait ang ating gobernador. Mabait ang ating gobernador. Mabait yan. Balikan natin si Alice. Mabait ang gobernador natin. So walang problema ang Comelec nung tinanggap nila yung COC ni Alice Go. Ngayon, yun kay Alice Go, do not hammer on the Comelec. Walang kasalanan ng Comelec. Ngayon, ito ngayon pumasok na. Nagsawsawa na. Uwaranto case na pare. Yeah. Uwaranto case sa Solgen. Ang Solgen kasi, yan eh. General. Actually, appointed ng presidente yan. Yes.
Beholden eh. So, what is quo warranto case? Ang ibig sabihin ng quo warranto case, filed against Lialgo Alice, Mayor Alice, is by what authority? By what authority do you occupy the position? So, diretso na natin as mayor. Kasi ang kuwaran to, pwede rin sa senador, pwede rin gawin sa governor, pwede rin sa barangay captain. What authority? By what authority? Ano bang authority? Hindi ka naman Filipino citizen in the first place. Yun. Yun ang banat ng Solgen. Ang banat, binanata na naman. Si Alice ko, naawa na ako dito eh. Iuwi mo na ng safe house. Total, sanay naman siya sa farm. Pare, may nakakausap ako mga kasama nito sa Pugo, kliyente ko eh. Oo, may connection. May nagsabi nga dito, attorney, magkamukha daw sila ni Denise. Ang kliyente kong isa. Ang kliyente kong isa. Sa Pogo din involved ito. Kamukha niya pero kasi nagkakamukha lalo because tingnan mo yung kanyang eyeglass bilog. Karamihan sa mga Chinese bilog para yung mata na singkit, medyo lumaki ng konti siguro. Para lumaki. Ganon din ang kliyente ko. She was there last week. So, fashion statement nila yun. Tapos sabi ko, kamukha mo si Alice Sabi hindi. Pero alam ko naman na may mga diskarte. Ang dami ng kaso. Ang daming kaso kay Alice, no? Ang Solgen, 'di ba? Pati ang Senado, no, meron na ring order, 'di ba? Na subpoena. Okay, ganito ngayon. Solgen, tinira na siya. By what authority? Tinira naman sila ng AMLAC. AMLAC din, okay. Anti-Money Laundering Council. Tinira na naman siya ng parang ombudsman. Okay. Ang dami nga left and right eh. Kawawa naman. So, paano na lang siya? Nakakaawa naman yung taong ganyan eh. Political lang to eh. Medyon eh. Diba? Anong panahon ni Digong eh. Kaya sila naglagay noon eh. Akala yata nila magiging continuous yung... Ayan ang diferensya kasi dito sa atin. Pag nag-iba ng administration, mahalukat na. Ayan ang diferensya. Pag nag-iba ang presidente, iba na naman ang philosophy. Punto is, what is wrong with Pogo? Wala namang problema ang Pogo. Hindi naman tayo kung mayroong kidnapping, kung hindi ikulong, pero wag mong stop ang Pogo. Ang daming Pilipino kaya nabibigyan ng trabaho na hindi naman nabibigyan ng trabaho ng gobyerno. Saka yun naman yung stand ng PAGCOR eh. No? I-regulate. Diba? Regulate. Kung may kidnapping, o sige, ulihin. Kung may rape, ikulong. Ganun. But not to, totally outlaw mo ang Pogo. Ang dami. At saka lalaki ng mga building nila. Ang hihingi ng gobyerno. God damn it. Patayo kayo sa sarili nyo. So anyway, ang nangyari dito, sa by what authority, andyan yan sa Solicitor General. So, wala pa itong decision, of course. Wala pa. Ibigyan pa si Alice ng chance para sumagot. Okay? Yung kuwaran to, no? Tapos yung pangalawa naman na sa AMLAC, siyempre, bibigyan pa rin siya ng authority ng to defend herself. So, wala pang warrant to pa rin siya. Di pa nga nakasagot. Ombudsman, ganun din. Defend herself pa rin. So, we are a country of law and not of men. Yan nakakalimutan natin eh. Akala natin tayo ng batas. Kung mo tayo ang senador, kung mo tayo ang hindi pa. Saka impress lang natin sa isip ng tao. Pero dun sa Solgen, sa AMLAC, sa Ombudsman, suspended Mayor Alice Go will be given a chance, no? May certain period of days yan no? Na I don't know kung 10 days ba yung maximum para mag-submit siya ng kanyang affidavit statement, no?
answer. Oo. Pero dito sa Senado, paano to? Yung alam naman natin sa Senado, kulong agad. Alam mo sa Senado, wala akong bilib kay Kwan, ha? Kay Risa Ontiveros, taga-Aklan yan. Wala akong bilib sa kanya. Oo. Dito ako bilib kay Pimentel. Coco. Oo. Matalino yan. Number 1 sa Barian. Bar top notcher yan. Yeah. Ano ang sabi ni Pimentel? Sumuko ka na. Alis. Oh. Tama yun. Bakit? Kasi sensible si Kwan eh. Si Pimentel eh. Ha? Inuulit ko, wala. Si Pimentel lang binibiliban ko dyan. At, oh, yung mga abogado, sina Cayetano, sina pero yung iba dyan, artista lang. Pero at yung iba nag-inarte lang. si Senator Risa Ontiveros, pinapa-arrest hindi ako bilib. Pinapa-arrest na siya. Tagakulan daw, ay kalapin, tagakulan. Ay, hindi ako bilib. Tapos, basta wala akong bilib. Tapos, di ba? Yeah. Wala akong sinasabi, wala na akong comment. Pero hindi ako bilib, kaibigan ko rin yung mga kamag-anak niyan. So anyway, wala akong bilib dyan. Ito si Pimentel ang magaling mag-explain. One sentence. Oh. Sabi ni Pimentel, sumuko ka na, alis. Bigat, ha? Bakit? Sumuko ka na. Kasi ang sa Senado, procedure lang yan. Hindi naman substantive. Ngayon, dyan makikita ang abogadong magaling. Ang sinabing procedure lang, pag sinabing procedure pare, pag suko mo sa procedure, listed ng warrant of arrest. Because that is just, kaya ka, na-contempt ka lang dahil hindi ka nag-attend di ba? Yeah. O di mag-attend ka, para hindi ka makontempt, para hindi ka makulong. tapos na. Oo. Automatic lifted na. Uwi ka na sa inyo. But how about sa situation ka may order na? Kaya nga, may Kasi warrant hindi of siya arrest kasi. Oo, kasi ang warrant of arrest, pag sinuko niya sarili niya, malindit na kaagad. Nag-comply na ako sa inyo eh. Ikukontempt pa ba ako ikukontempt ako dahil nagsumuko ako sa inyo. Kaya kalukuhan na yan. Kaya lang, iba kasi ayaw talaga magpakita kasi alam na nila politically motivated. Wala na silang takas like Kibuloy. Diba? Sinabi ko nga na masyadong dikit. Pero, insofar as this Senado is concerned, procedure lang ito, sabi ni Pimentel Tama. Procedure lang ito. All you have to do is, na-contempt ako ng Senado. So-surrender na ako. Diba? Ayan. So-surrender na ako. Tapos uwi na ako sa bahay. Nag-testify ako. Ano isa pa? Resource person, si Alice, hindi accused. Hindi respondent. Pag tinanong si Alice, I invoke Alice, right. Mayor Alice, ano ba ang talagang pera na 28 billion na nag-ikot sa bangko? I'm sorry, Your Honor. I cannot answer that because there is an existing case with AMLAC. I might incriminate myself. Tapos, wala magagawa ang Senado. Yes, Kasi masubjugisi ang Senado mo. hindi tataas sa korte, sa Supreme Court. Hindi tataas when it comes to issue of rights, Bill of Rights. Ay nga, sa Bill of Rights yan, di ba? Napag-usapan natin yan. Hindi ka pwede pilitin na mag-testify para sa sarili mo. Right? Pilitin ka. That is the right against self-incrimination. Dali mo pa yung libro ng constitutional law. Kasi maraming, baka hindi nabasa ng mga senador yung constitutional law, yung Bill of Rights. Ano ba? Andito pa rin ka. Aharap ko pa. Ayun. Anyways. Tony, balikan natin. Section 17, pare. 17 yun Oo. Article 3, no person shall be compelled to be a witness against himself. Ayun, diba? Kasi pwede kang pilitin arresting officer. Why should you make me a witness against myself? Why will I incriminate myself in the Senate? Hindi ba pare? Yeah, clear. Kalokohan. So, AMLAC, ano pa bang pinasok nila dito? Ombudsman? Hindi ko rin sasagutin ng Senado. So, yun ang sinasabi ni Senator Coco Pimentel. Very sensible. Procedural lang ito. All you have to do is
Go to the Senate, submit yourself, listed na yan. And then, iba naman ang substantial. So yung substantial, not in the Senate. Substantial law, hindi Senado, kundi Ombudsman, AMLAC. And how about the DOJ? Kasi ang Solicitor General, hindi naman will be filing a case in court. Okay. Hindi naman mag-judge ang Solgen. Parang kwan ito, prosecution arm ng gobyerno. Parang bang prosecutor to, parang fiscal din. Pero ang hinahawakan nito yung mga national cases. Kagaya dyan sa Aklan. Yung expropriation natin sa airport. Kalibo. Napukasya sa Kalibo. It's the Solicitor General who represents the Philippines. Okay. Attorney, balikan natin. Mabuhay na ako pila ka mga reminder, ha? Sige, ay nag-init, interesting natin nga topic. Makaroon, standby, Attorney. Sige, pare. Okay. Injustice, crime, injustice. Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and pharmacy near you. Do it for your health. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun, mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 capsule. Masaligan ko ang MX3 capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 coffee. Plus points pa kay high sourciness ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. So welcome mga ka-MX3, ako si Denmark Alejandro para na naman sa kwentong MX3 natin. Siyempre kasama ko ngayon si Pastor Angel Salvatierra, 53 years old, isang pastor dito sa Puerto Princesa, Palawan at 13 years na siyang gumagamit ng MX3 capsule. Gaano ba kabising pagiging pastor po? Meron po tayong mga mission churches na inaalagaan din po natin. At hindi lamang po yun, serve also the community. You have to check on them. You have to see their needs. Physically, gaano ba to ka-challenging? There are really places na you really have to walk. Kagaya na lang ng isang mission church na nasa ibabaw ng bundok. Pero syempre, Pastor, tanggapin natin po, meron tayong mga sumasakit sa katawan. Yes. Ano po sa inyo ba? Diabetic ako. Pag sinabing ikaw ay diabetic, apektado yung strength mo, apektado yung eyesight mo, almost lahat. Everything sa katawan mo. Pero paano nyo naman, Pastor, nakilala ang MX3? Well, I have a brother. Meron lang din nag-introduce sa kanya ng MX3. Sabi niya, itry mo muna. Sabi ko, okay. Nung matake ko na ito siya, unti-unti na ako na-regain yung aking strength. Until such time na talagang nakakapag-mission work na ako, punta na ako sa mga dati hindi ko napupuntahan na mga lugar dahil hinihingal ka. Maglakad nga lang ako, hinihingal na ako. To make it short, it really helps me a lot sa aking pastoral work. All of these things that we have right now is an instrument. So I would say the MX3 capsule ay isa siya sa mga instrumento na ginamit ng Panginoon so that I could do sa kanyang mga gusto niyang gawin ko bilang kanyang isang lingkod. At sabi mo nga, sinishare mo rin yung MX3 experience mo sa mga co-pastor mo, di ba? Kasi syempre, that's the only thing that I could be of help to them. To share kung ano yung nangyari sa akin. A testimony, I would say. MX3 helps me a lot. It had regained my strength. Pinanumbalik niya. Hindi man yung full na kalakasan ko, pero at least yung mga na-miss ko na mga ginagawa noon, nagagawa ko na ngayon. If you think this testimony will help, bakit hindi mo subukan? Bakit hindi ka maging open-minded? MX3 capsule will help you a lot.
Salamat po sa inyo, Pastor. Thank you, Denmark. Thank you for your time. And I hope makatulong din sa iba na kagaya ko na dumaan sa mga health problems. Yes. At I would not say that I am perfectly healed right now, but I would say that natulungan ako ng MX3 capsule. Very inspiring story, syempre, from Pastor Angel. And God bless po, God bless. Thank you, Denmark. God bless you too. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Sa Facebook, ang daming live viewers. Sa YouTube, ganun din. Hay, di naman sa pagmamayabang ha. Classic talaga. Achichu. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Generica Drugstore. What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? Generica Drugstore. Paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1? Generica Drugstore. Tamang iyong narinig. Over 700 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco 9-in-1 plus 1. Kaya mga kasangga, bili na! Tikman ang sarap ng natural at damhin ang ginhawa kasama ang Generica Drugstore. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Magandang kalusugan, sino po sila? Dolores po. Taga-saan po kayo? Anawan Ocampo po. Kayo po, nanay, umiinom na ng ating rice coffee? Opo, matagal na po. Nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Magaling na po, hindi na po nag-ano yung blood sugar ko, mababa na po. So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee? Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar po. Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Allen Smart and Allen Merchandising. Mga suki! May balik promo na sa Allen Merchandising and Allen Smart. Pabugas-bugas sa gihaponigan kita. Raffle promo. Sa Allen Smart, ag Allen Merchandising kamo mangumpra. Ag may raffle ticket promo ka na. Magadaog kagun, buenas paraing baraka. Sa gihapon, mga suki, abanti na. 50 kasako nga bugas, winner ka. Allen Merchandising and Allen Smart, nagapanubo kami kumukamu pinagabi. Pabugas-bugas sa gihapon gang kita. Raffle promo. For DTI Fair Trade Current Number, RBI-AKL-02-0100, Series of 2024. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado, epektibo
epektibo. Aramis DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Rina Permilang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako DTX Coffee Mix panami gid sang pamatjag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Whirlpool Appliances brings you a new era of home living, where we are all about sensing what matters. Elevating your lifestyle has never been easier. From Whirlpool washers that adapt to your laundry needs, to refrigerators that extend the freshness of your food items. As an American pride for over 110 years, Whirlpool is dedicated to creating innovations that truly matter. Experience the Whirlpool Sixth Sense innovation. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Ako si Linley Villanueva, isa ka online assistant and valuable coach. Nagsugod ako inom sang MX3 capsules sang 2018. At that time, I was already working online and also take care of my aunt at home. Bisan ano ka busy, I always work out and eat healthy food. Ka-partner ko ang masaligan ko nga MX3. Ano man nga mga roads sa akon kabuhi, handa ko atubangon kay kaupod ko si Lord kagang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, bangga! Ay, bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM. Nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix. Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Best radio listeners of all time forevermore. Kayo yun mga pangga. Maraming salamat po and congratulations din sa inyo. Naka-energy na ba ang lahat? Mga kaibigan, ngayong July 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Tuesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Energy time. Marcus Emmanuel, it is now 8:57 in the morning. Crime and justice. Crime and justice. Good morning, Ninang Marieleni. Good morning, Attorney Axel. Yes, Attorney, welcome back. Yes, pre. Okay. Oo, balik kita. Padayon naton rong election law in relation to suspended mayor Ida Bamban Tarlac Alice Go. Sinyo kita. Okay. Yung sinabi ni Senator Pimentel, tama yun. Mm-hmm. Alice, na, sumuko ka. Ang gagawin lang naman ni Alice is just to surrender herself sa Senado and then lifted ang contempt. Diba? Pero anong naging hindrance kay Alice na hindi siya nag-appear? Baka ako na rin. Tama rin naman yun yung stress. Ay, sabi na abogado At the same time, as a resource person siya. Hindi na rin siya effective dahil ang daming kaso nakaharap sa kanya eh. Itanong siya, yung kwan mo, bakit umabot ng 28 billion yung transaction mo sa bangko? From year to, so-and-so, particular year. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination. I will not answer that. And that is constitutional right. Constitutional right ng akusado ng, lalo na, resource person ka lang. Hindi ka naman akusado. Because Alice Go cannot be compelled to be a witness against herself.
Nasa Bill of So, anong Rights gagawin yan. ng Senado? Titirahin ka ngayon. Di, pupunta ka sa Supreme Court. Definitely, you will be upheld by the Supreme Court. Kasi, you are invoking your constitutional right. And when it comes to issue of rights, justice, equity, things like that. Yeah. The final arbiter is the judiciary, not the Senate. Because Senate is a legislative body. Ang legislative body is just to formulate the law. The law has been formulated. No person shall be compelled to witness against himself. That is the right of the legislature. But to interpret the law that was made by the Senate, ang final arbiter is the judiciary. So there is no hindi rin siya magiging maayos na resource person because of several cases filed against her left and right. So, pwede siyang lumabas. But if there is a political persecution, just in case, wala na. Baka kasi ang dating sa kampo ni Alice, sinusubukan lang siyang lumutang, and then, gaya ng nangyari kay Senyor Aguila, may mga warrant of arrest na pala. Na paglabas, nung umaten sa Senado, paglabas, sinerve yung warrant of arrest, kulong. Hindi na nakalabas. Kasi pwedeng immigration law, things like that. Yeah. Maraming tinahil yata sa kanya, violation eh. So, of course, as a lawyer, ako sabihin ko, sumuko ka na. Pag sumuko ka, itong mangyayari sa'yo. Pag hindi ka sumuko, itong mangyayari sa'yo. Pag sumuko ka, pwede kang makulong. Ayun. Pag hindi ka sumuko, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka na sabihin kung anong gagawin mo. Pero, ang option mo is to go back to any country that is out of reach. Yan ang mga, as a lawyer, yun ang advice. Bahala ka, mamili ka. Gaya kay Teves. Yes. Paikot-ikot sa ibang bansa, pero nakita nag-golf. Yeah, but mas may resources palagay ko itong sigo kaysa kay Teves. Oo naman. Billions of pesos ang pinag-uusapan dito. Etong kwento kay Alice Go, hindi lang siya. May order na rin ang Senado para sa mga pamilya niya. Pinapa-aresto na rin sina Gian Zonggo, anang tatay. For them to testify. Oo. To prove na Chinese talaga. Bakit ganito? Pandaming hinuhukay, may ebidensya. Pero yan nga ang sabi ni Erap, weather lang yan sa politika eh. Okay. Always remember, nung panahon ni Digong, talagang ang pogo is na mayagpag. Okay na naman yan. Wala namang masama. Para sa akin, ang daming Pilipino nagkatrabaho eh. But during the time of President Bongbong, medyo nire-regulate, nahihigpitan, mga ganyan. Because definitely, parang may issue pa ito sa mga West Philippine Sea, kung ano-ano pa eh. Medyo malalim ang tinanggagalingan. But always remember, whatever happens to Bongbong Marcos, the Vice President will be President. Si Sara. Yeah. Ay kung tamaan ng kidlat si Bongbong, o mahulog ka ng buko. Di si Sara na. Si Sara ang presidente, tapos ang boxing. Magbabalik tara na yung makakapalang mukha. Wala na usapin pogo. So ngayon, ang majority na naman, si Sara. Kita mo history sa Congress. Kung sinong presidente, doon sila lahat. During the time of Digong. Di ba? Pinag-usapan ba to? Majority ang majority ang Digong. During the time of Noynoy, majority ang Noynoy. During the time of Macapagal Arroyo, majority ang Macapagal Arroyo. So,
kung sakali, hindi naman natin pinapanalangin, pero of course, tao tayo lahat na pwedeng mamatay anytime. No? O, tinamaan ng kidnap, pero what? Ang presidente si Sara. So, ano mangyayari sa kwento na to? Sa tingin mo ba? Pagtutunan pa to ng pansin? Ang pogo ay hindi babalik? I do not know. Hindi ko alam. Depende. So, i-entertain ninyo na ang buhay ng tao, isa lang. Pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya, we don't know what will happen. Kung si Trump na sa US, binaril eh. Lumingod lang ng kunti, kaya hindi namatay eh. Sa tainga lang tinamaan eh. Pero tatakbo sa Pilipinas. Tatakbo ulit si Trump. Kung nangyayari sa US, pwede mangyari sa Pilipinas. Yan sa Japan, so, yung Prime Minister presidente? Sino magiging presidente? Ang vice. Hindi ang vice. Pag naging presidente ang Sara, sino ang majority? Eh alam mo naman na ang style ng sa Kongreso, kung sino ang presidente, doon sila. Mabibitin ng kanilang finances lahat. Yeah. At attorney, balikan ko lang tong order ng Senado. O nga nakalagay dito, no, sa may last part. Noon basahin ko lahat. Hindi, wag na. Oo, eto. Etong order na pinalabas ni Risa, no, na for duly refusing to appear despite due notices at the hearing of the Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality on June 26 and July 10, and hereby delaying, impeding, and obstructing the inquiry into the reported violation of human trafficking, serious illegal detention, and physical abuse and torture in the premises of the Internet Gaming licensee of Philippine Amusement Gaming Corporation, PAGCOR, and other related resolutions. Therefore, upon motion of the Senate President pro tempore Jinggoy Ejercito Estrada and Senator Win Gatchalian, and duly seconded by Senator Maria Lourdes Nancy Binay, the committee, during the July 10 hearing, hereby cites Alice Lial Go /Go Huaping, haranang name sa Chinese, no? In contempt of the committee and of the Senate, and ordered arrested and detained at the office of the Sergeant at Arms, pero yukaraw, sa ginamba mo kina, until such time that she will appear and testify in the committee. So, pag nag-appear nag-testify, makauli mataymaw, o galing, hindi utang mo magpakita. No? Ay sandamakmak nga. Tingnan niya muna kung meron siyang warrant of arrest. Ayun. Kung ako ang counsel ni Go, madali lang baliin tong issue na ito. Na failed to appear. Di mag-appear. Medical certificate. Medical certificate, ang daming doktor. Tapos, panotaryo sa Quiapo. Kailangan ng Kitiol. Sa rekto. Marami naman diyang matutuon na. Ay, oo. Na notaryo. Pero meron pa rin nag-exist. Okay, Madam Senator, diba? I am submitting a medical certificate issued by a physician. Kung gusto mo, wag na physician, psychiatrist pa. I am stress undergoing. Sino bang hindi may stress kung natitirahin ka? Tapos, kahit siguro, so, yun lang naman ang gagawin mo eh. File ka ng motion to lift the warrant of arrest on the ground that I am sick during the time of the hearing. Here is my medical certificate notarized, duly notarized. Mas mataas pa ba sila kaysa korte? Eh kung sa korte, yung warrant of arrest na yun, binababa pa rin yan, korte na yan eh. Akusado ka na, hindi ka pa resource person eh. Ganun lang yun. So, you get a medical certificate. Anong gagawin nyo ngayon? Tukulong nyo pa ako, may medical certificate na ako.
What you have to do is just to lift your warrant of arrest and, di ba? Check kayo ulit ng panibagong kwan. That is, yan ang nangyayari sa korte. Di ba? Nangyayari sa korte yan. Pero sigurado Pusado yan hindi resource person. So, medical certificate lang. Ganun lang yan. That point is, yung nga nangyari kay Senyor Aguila, nakakatakot eh. Akala niyo yung Senyor Aguila, pagkatapos ng hearing, makakalabas na siya. Yung pala, habang nag-hearing sila, inaayos ng warrant may of arrest niya. NBI na sa labas nag-aantay. Oo. Baka yan ang mangyari kay Alice Go. Kaya mag-isip-isip siya. Kaya aware siya. Yeah, pag-aralan niya ng abogado niya kung ano ang dapat gawin. Buti nga siya, wala pang patong sa ulo eh. Si Kibuloy Meron yata. Si Kibuloy, ito, 10 million pesos. Saan ka pa? Because si Kibuloy ay oo nga eh, pero meron yata sa kaso sa korte si Kibuloy eh. Yeah. Hindi pa sa kwan eh. Pero may contempt din siya sa kwan. Meron din. Kaya ayaw niya lumabas at tumarap sa Senado. Baka biglang paglabas, naka-ready na rin. May kwan na kasi. Senyor Aguila siya. May president na. Natakot na sila. Nangyari kay Senyor Aguila. Kawawa naman si Senyor Aguila. Yung kasi nagiging pattern eh, no? Hindi na narinig ang kanyang issue kasi paglabas niya sa Senado, kung tuwa siya, nakatestify na siya, tapos na siya. Paglabas niya, hindi na nakalabas eh. Diretso na sa kulungan, kawawa naman ito. Ganun ang mangyayari. Ganun ang nagiging pattern na. No? Saka trial by publicity nangyayari. Trial by publicity. Sa mata ng tao, guilty na si Alice Go eh. Trial by publicity ba? Yung mga hindi nakakaintindi, always remember na yung nababasa nyo sa dyaryo, hindi totoo yan. Hindi yan nagiging ebidensya sa korte. Hindi yan pinapaniwalaan. You have to prove all your claims in court. It is just a mere opinion of a writer. Yeah. Yung social media, wala rin yan. Puro kalokohan lang yan. Totoo. Doon tayo sa korte. Mag-testify ka kung sino ang witness mo. And then, pasagutin mo si Alice Go. Pero kung warrant of arrest siya, kahit man sumagot siya, hindi makakalabas. Hindi ka na makakalabas, arestuhin ka na. Of course. At lalo na ang gobyerno tingin sa'yo kalaban, wala ka nang ligtas. Patay ka na. Yun ang sinasabi ng iba, yan, tandaan nyo mga taga-Aklan ha. Tandaan nyo yan. Iba ang tinitingnan sa tinititigan. Pag tinitingnan ka lang, okay. Curious. Hayay. Curious lang. Pero pag tinitigan ka na, may balak. Masama nang tingin sa'yo. Pag tinitigan tumabi-tabi ka na. May balak na yan. Ayun. See? So, ganun lang yun. Pero with all this, with regards to the COMELEC, the election law, walang pwedeng isisi sa COMELEC, no? Wala. Ayun ang bottom line. Lahat yan welcome eh. Magaling din yung abogado. Ang Section 1, suffrage natin, if suffrage or yung pag-election or whatever, citizens of the Philippines, not disqualified by law, at least 18 years old, resided in the Philippines, yun sa mga voters. Pero yung sa kandidato, may mga requirements. Dapat sa age. At least 40 yata kung presidente. Kung congressman, mga 30s, something like that. Or 20s, above 20s. Pag konsehal ng munisipyo, mga 20 plus, something. So, may mga yun lang. Pero sa lahat, even the president, ang importante na able to read and write. Literate. Able to read and write. Pwede ka magkandidato. At yung magpapadisqualify sa'yo, yung kalaban mo rin naman na kandidato, not the COMELEC itself. Kung halimbawa sa Aklan, sa SP, okay, SP. Ngayon, kung sa survey ng SP,
Nang halimbawa, si A, SP, kung sa survey number 6, number 7 siya, Delikado. arang ako, nung last election, diba? Kapit-kapit. Kasi matambakan tayo sa kabaliti ng ilang libo eh. Mahigit 10,000 eh. Talagang tinamaan ka doon. Mahirap makarecover. Ngayon, ang mangyayari dito, kung alam kong 5 or 6 ka, tapos mayroong isang kandidato na medyo nuisance, at baka mapunta doon ang boto mo, magpapail ka ng disqualification. So, doon ka sa Comelec. Ayun. Ganon Kung makita ng Comelec na may basis ka, tatanggalin pwede nila yun. pagbigyan. So, Pwede kang pagbigyan. so ganon dapat ang procedure, no? Sa Yeah. So, do not blame Comelec. sa pagkandidato ni Alice Go. Yung kalaban niya, no, dapat yung nag-file during that Pinadisqualify day, niya. no, pinadisqualify niya, questioning, gaya ng ginawa ng Solgen, di ba? What is your authority? Di ba? Oo. Tapos na. Tuloy na day. Na-declare ng mayor Tapos si Alice na Go. eh. Oo. So wala nang problema sa Comelec doon kasi nag-pass naman siya ng all requirements. Wala namang nag-file ng reklamo sa kanya during At election. saka pag nakapag-take ng oath ka na as mayor, wala nang magagawang kalaban mo. Kung Mayor ka na. yeah. Ngayon, ipag-qualify ka na lang ng Solgen. Ayan. Oo. What is your authority to be? By what authority? By what authority? Na naging mayor ka ng Bambantalak, hindi ka naman Filipino citizen. Ayun, Ganun ang so ang burden of proof na kay Alice Go to prove that she is a Filipino citizen, no? Citizen. If proven na Chinese talaga siya, si Guwaping talaga siya, so makukulong siya. Well, anyway, ito pang isa pang problema natin sa Pilipinas. Bakit? Alam mo ba, marami tayong kliyente na Chinese. Diba, dalawa ang pangalan niya. May Chinese name, may Filipino name, may English name, at mayroon pang Mandarin, at saka may Pukien. So kung minsan may isang Chinese na hindi naman illegal alien, legal siya, dalawang pangalan. So, pag-aralan, hindi yan. Baka guwaping na yan eh. Alam mo na. Baka guwaping talaga siya. Gaya na ito ni Axel. Guwaping. So, minsan ang mga Chinese may 2 or 3 names. Normal sa kanila magkaroon ng 2 names. Chinese name at Filipino name. Ayun. Sige, attorney. At hanggang dito na muna tayo. And next Monday again, no? Basta klaro sa topic natin ngayon sa election law, walang pananagutan ng Comelec sa problema ito, no, ni walang problema ang Comelec. You're barking at the wrong tree if you go after the Comelec. Ayan, klaro. Sige, attorney, imo na nga pag-goodbye sa mga hero ng mga kanon. Actually, atong mga bilidong akanon, mga bagagaling na akanon, dapat isipin natin pag gumawa tayo ng desisyon pagdating ng eleksyon. Ang iba, talagang sinugal ang buhay. Lahat, pati pera, lahat, pati karangalan, pati pamilya. Mapaganda lang aklan. Only to be, ibibenta nyo lang pagdating ng eleksyon. Ay mga gago kayo. Huwag kayong magbenta ng boto, mga animal. Alam nangyayari sa buhay nyo. Yeah. Sa susunod na 100 years, patay na si Atty. Gonzales. Lahat ng mga anak nyo, mamumugon pa rin. Ang tumaut pa rin. Ang kahig isang tuka. We have to do something. We have to change the economic and social situation sa Aklan. Huwag natin ibenta ang ating boto. Okay. Thank you, attorney, and you have a great day ahead and a week ahead. Thank you so much, and thank you, God bless. Ayun, si Attorney Axel Gonzalez. Gapo man kita 18 minutos, 9:18 in the morning. Pahabol talang gidanay ron daya karang panawagan obituary mga kasimanwa bago kita magtakop. Energy Public Service. Energy Public Service.
Ginapay sayod sa tanan magkakilaya, amigo-amiga, kaigbataan ni Kasimanwang Rose Lee, baby, Guyo Isagan. Ang Barangay Linabuan Norte, sa Banwat Kalibo. Ngayon mo rin nagtaliwan yun sa piyang kinabuhi ko June 15 sa edad nga 64 anyos or 64 years old. Rung place of memorial or overnight vigil states Capilla de Niño Jesus iya sa may Kalibo Cathedral hinaga July 16. And then sa rung gubong hay sa July 17, no, Miyerkules, alas 3 hapon umisa sa Kalibo Cathedral man gihapon, agdayon pagdahon sana kanaulihing pagapahuwayan sa Kalibo Municipal Cemetery. Nagkapanawagan na nga si Kasimanwang Lorenzo Isagan III. Ginapaysayad man sa tanan mga kakilala, amigo-amiga kaparintihan ni Kasimanwang John Stone Kasidsid Palumata, Barangay Buena Suerte sa Nabas. No? Imaura, ay nagtaliwan yun sa pagkikinabuhi ko April 26 sa Los Angeles, California sa US of A sa edad nga 54 anyos. Roan nagkarang ubong sa July 18, alas 3 hapon pagamisahan sa St. Isidore, the former parish church sa Poblacion Nabas. Agdayon pagdahon sana uling pagapawayan sa Nabas Catholic Cemetery. Nagapanawagan wa nagkaraigmanghod nga si Kasimanwang Judith Palomata Chua. Alas 9:20 hasta na kita di karaya sa aton yung pagpanerbisyo publiko. Aboy nga sagamat mga suki nga mga tagpamati. Tomorrow again, same time, only here sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Salamat sa aton nga mga naging kakbay sa pagkatod balita sa Kite Patrol. Nga ginaman hertamon karang navigator Kasimanwang Jerome Lastimosa. Aton nga mga Energy Patrol reporter Kasimanwang Mary Joy de la Cruz Melgar and Kasimanwang Malbert Dalida. Akon mga co-pilot sa technical side, Chief Noriel Pastrana. Kabilugan nga puwersa sandatahang lakas it Energy FM Kalibo sa overall supervision. Tamon karang pinalanggang CEO and the KBP Aklan Chairman Kasimanwang Apol Zaraspe III. Para sa patas, sagmay tagipuson nga pagpanerbisyo publiko. This is your certified cool guy in charge, Kasimanwang Jofel Perucho Magpusaw. Energy FM Kalibo, Kasimanwa ko, palangga ko.